Alam niyo, lahat na lang binintang nila sa akin. Pati personal kong buhay, pinakailaman nila. Kulang na lang, pati pagpatay kay Doc Jose Rizal, sa akin pa rin ibintang. Alam niyo, Barangay Tatalon, 3 taon nakakaraan. Nandito rin tayo sa lugar na ito kung saan dineklara natin ang panalo ng taong bayan. Sa araw na yun, ang sinabi ng congressman nyo, ang pera ng gobyerno ibababa natin sa taong bayan, at yan ang nangyari sa Barangay Tatalon. Nung nakaraang linggo, 20,000 tao ang tumanggap ng 2,000 piso mula sa inyong congressman. Malungkot lang isipin sapagkat sa dami ng aking nagawa, yung aking kalaban sa politika, walang ibang ginawa kundi siraan ang inyong congressman. Lahat na lang binintang nila sa akin. Pati personal kong buhay, pinakailaman nila. Kulang na lang, pati pagpatay kay Doc Jose Rizal, sa akin pa rin ibintang. Pero ang mensahe ko sa kanila, kung yan ang kasayahan nyo, sige na, ako na ang pumatay kay Jose Rizal. Pero alam nyo, Barangay Tatalon, huwag tayo makalimot kaagad. Marami ang nangyari sa buhay natin nung panahon ng pandemya. Maraming hirap ang pinagdaanan ng taong bayan. Lagi kong pinapaalala sa inyo na ang taong nakasama nyo nung hirap, yan ang tunay nyo kaibigan. Tama po ba yun? Noong panahon iyon, lahat tayo walang trabaho. Lahat tayo walang pinagkakakitaan. Umaasa tayo sa ayuda ng ating gobyerno. Buti na lang, magaling ang ating Mayor Joy Belmonte. Tama? Lahat kayo, linggo-linggo, may grocery sa bahay nyo. Bakit? Dahil yung programa ni Mayor Joy na pagpapagawa ng kalye at building, sinuspindi niya. Yung pondo na yun, ginawa niya bilang ayuda. Dahil alam niya, nagugutom ang taong bayan, dapat unahin ang sikmura ng taong bayan. Kaya ang taong bayan noon, hindi nagutom. Pero, laking pagsisisi ng inyong congressman. Yung taong tinulungan ko na dapat hindi ko tinulungan, siyang nanalo. Ang sabi ko sa kanya, pagbibigyan kita, hindi kita lalabanan, pero ipangako mo sa akin, kapag ikaw ang nanalo congressman, uunahin mo ang taga 4th District. Dahil ang taga 4th District, mahal na mahal ni Marvin Rillo yan. Pero kalagitnaan ng pandemya, imbis na unahin ang sikmura ng taong bayan, ito po, walang paninira dito. Lahat po ito katotohanan na nangyari. Barangay Tatalon, saksi kayong lahat. Kalagitnaan ng pandemya, binuka ng kahabaan ng Victory Avenue ang Araneta. Tama po ba yun? Kalagitnaan ng pandemya, pinagawa ang Mabuhay Court. Ano ang aking punto? Bakit mo uunahin ang graba at buhangin samantalang ang taong bayan ay nagugutom dulot ng pandemya? Kaya sabi ko sa kanila, panahon na para may tumayo. Panahon na para may lumaban. Panahon na para may manindigan sa tao na dapat tao ang mauna bago ang anuman bagay. Kaya Barangay Tatalon,
huwag po tayo mabilis na makakalimot. Gaya ng sinabi ko, ang taong kasama nyo nung hirap, yan ang tunay nating kaibigan. Panahon ng pandemya, nagbalot po tayo na 100,000 grocery para ibigay sa taong bayan. Ang sabi ko, ang pera na yan, hindi mo madadala sa hukayan. Kaya ang pera na yan, gagastusin natin pantulong sa taong bayan. Yan ang puso ng inyong congressman. Kaya nga sabi ko, salamat. Salamat sa inyong lahat. Alam nyo, sa dami ng paninira nila sa akin, wala daw akong programa kundi ayuda. Ano pa ba ang pinakamagandang programa kundi bigyan ng ayuda ang taong bayan? Tama po ba yun? Kaya nga sabi ko, ano ba ang pinag-iba namin? Congressman siya noon. Congressman ako ngayon. Ang pondo ko ngayon ay parehas lang ng pondo niya nung siya ay naupo. Ang tanong ko lang, bakit si Marvin Rillo nakapagbigay ng 2,000 piso sa libo-libong tao kada barangay? Samantalang ikaw, hinawakan mo pondo na yan, saan mo dinala ang pera ng taong bayan? Ngayon, lalaban ka ulit bilang congressman. Kaibigan, naupo ka na. Kung ano man ang pinapangako mo, sana ginawa mo yan nung naupo ka. Ngayon, kung kailan lang kinabang ng taong bayan sa pera ng gobyerno, sisiraan mo ako. Sa bawat paninirang ibibitaw mo, susuklihan kita ng resibo. Ano ba ang nagawa ni Marvin Rillo? Ngayon, sa ika-4 na distrito, may sarili na tayong ospital. Libre ang check-up, libre ang blood test, libre ang x-ray, libre ang papapatingin sa mata, dumating ng ultrasound machines, dumating ng ECG machines. Ano sabi niya? Wala daw kwenta ang mga programa ko dahil kulang-kulang. Pare, bago ka manita, ikaw nga, isang biogesic, wala kang binigay, sisiraan mo yung programa ko. Wala daw kwenta yung dialysis center na pinatayo ko. Mga kaibigan, 2,000 individual ang dinudukso ko ang buhay. 2,000 individual, libre ang pagpapadialysis buwan-buwan. Yung mga tao na napanood nyo kanina na wala ng pag-asa, na nakihintay na lang ng kamatayan, nabigyan ng pag-asa na mabuhay muli dahil sa dialysis center na pinatayo ko. Ano sabi ng katunggali ko? Ang pangit daw ng dialysis center ko. Pare, bago ka manita, ni isang karayom, wala ka kang binigay. Ang pangit daw na pinamimigay ko na libreng bag, uniform at sapatos. Tayo po'y namimigay ng libreng bag, uniform at sapatos sa 55,000 na pamilya na estudyante sa ating distrito. Pare, bago mo sabihin pangit, ikaw nga kahit isang lapis, wala kang binigay sa mga estudyante, pupulaan mo yung pinamimigay ko. Kaya nga sabi ko sa kanya, bago ka manumbat sa kapwa mo, bago mo ko siraan, manalamin ka muna. Dahil bawat sira na ginagawa mo sa akin para minumukha mo sa taong bayan na ikaw ang perpekto at ako may diferensya. Wala pong perpekto sa mundo natin kundi ang Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, lahat ng paninira mo sa akin, babalik sa iyan. Pagdating na Mayo 12, magdidesisyon ng taong bayan. At ang desisyon nila, may choice kayo na si Marvin Rillo muli ang inyong congressman para tuloy-tuloy ang asenso ng ating distrito. Alam nyo,
Ang sabi nila sa akin, ako daw ang pinakatangang congressman. Dalawa daw ang congressman na walang naipon nung naupo ako bilang congressman. Oo, aaminin ko, wala talaga ako naipon dahil yung pondo ko, ginawa ko bilang ayuda sa taong bayan. Kahit piso, wala akong inawa sa inyong lahat. Kaya ang sabi nila, bibilhin daw nila ang boto nyo Barangay Catalon. 1,000, isang tao. Pero ito pagkatatandaan nyo, walang negosyante na namuhulan ng ganun kalaking pera na hindi binawi ang pera na yan. Bagkus may tubo pa, tama? Papayagan nyo ba maghalal kayo ng pagnanakawan kayo? Kaya matuto tayong lahat. Pag kayo pinatawag ng kalaban ko, puntahan nyo lang. Tama? Pag kayo binigyan ng 1,000, tanggapin nyo lang. Tama? Pero sa puso at isipan, alam nyo sinong tunay na nagmamahal at may malasakit sa inyong lahat. Kaya nga, Barangay Catalon, nagpapasalamat ako. Bakit kailangan pa manalo ni Marvin Rillo? Hindi po tayo matakaw sa pwesto. Hindi po ako patay na maging congressman. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na maging congressman muli dahil sayang yung mga nagawa ko. Pag sila nanalo, magsasara ang ospital. Kawawa ang taong bayan. Pag sila nanalo, magsasara ang dialysis center. Paano na yung 2,000 pamilya na umaasa na may libreng dialysis sila? Matitigil ang pamimigay ng libreng bag, uniforme at sapatos. Kawawa ang mga estudyante. Ito ang pinakamasakit. Pag nanalo sila, matitigil ang pamimigay ng ayuda. Ang sabi nila, wala daw kayong utang na loob sa akin dahil ang pera na yan, pera ng gobyerno. Tama! Wala kayong utang na loob sa akin. Pero sasabihin ko lang sa inyo, yung pera na yan, hinawakan din nila at hinawakan ko. Pero bakit ako na ibaba ko sa taong bayan ang pera na yan? Sila, anong ginawa nila sa pera na yan?